Bagamat ang edukasyon ay susi sa magandang kinabukasan, hindi lahat ay nakakakuha ng pantay na oportunidad para makamit ito. Kaya naman hangad ng social good arm ng pinakamalaking conglomerate sa bansa na siguruhing makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral ang mga deserving na estudyante para mabigyan sila ng panibagong pag-asa at pagkakataong maabot ang kanilang mga pangarap. Magandang araw, ako po si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business. Sa kabila ng mga kwento ng pag-asenso na nakamit sa pagiging masipag at madiskarte, hindi pa rin maikakaila ang kahalagahan ng edukasyon sa pag-abot ng tagumpay. Pero dahil na rin sa hirap ng buhay, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataong makuha ito. Ito ang naging realidad para sa nooy high school student pa lamang na si Darmay Tan. Hindi kasi sapat ang kita ng kanyang mga magulang para siya ay pag-aralin. Nung elementary, pag mag-honor student po kayo, libre po kayo the next school year. Nung high school, nakapasok ako sa UP High dito sa Cebu. Aabot sa 5 hanggang 7,000 kada semester ang kinakailangan niya para makapagpatuloy sa kolehiyo. Bukod pa rito ang ibang mga bayarin at pang-araw-araw na gastusin. 4 po kami magkakapatid. Ako yung pangalawa. So yung kuya ko hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral. Talaga iniisip ko lang na magiging maganda yung buhay ko kapag makapagtapos ako. So yun po yung nagiging motivation ko na sa future, gusto ko pong mas maginhawang buhay, nakakain kung ano yung gusto kong kainin, and then makakapagpunta ng mga ibang lugar. Pero ang pinakamasakit, ang paniniwala noon ng kanyang ama na para sa isang babae, sapat na ang makatapos ng high school. Pumunta kami ng parents ko at mga kapatid ko sa SM. May poster doon sa department store na meron silang college scholarship. So, nag-apply po ako. I think it was after more than a month ng lahat ng process, in-announce po nila kung sino yung nakakuha ng scholarship. Hanggat marami pa ang nangangailangan ng edukasyon pero wala silang means para bayaran yun, tuloy-tuloy pa rin ang programa ng scholarship. Mula sa 4 hanggang 500 bagong scholars taon-taon, umabot na ngayon sa mahigit 1,000 ang kayang suportahan ng foundation ng pinakamalaking conglomerate sa bansa. Bakit umabot ng 1,000 plus? Natuwa kami at meron mga maraming partners na sa ibang companies ay gusto naman mag-adapt ng sarili nilang scholars. Kaya mahigit 1,000 ang magiging freshmen namin for this school year 2024-25. At si Arturo na ngayoy Assistant Schools Division Superintendent ng Taguig at Pateros sa mga matagumpay na nakapagtapos sa tulong ng ibinibigay nilang scholarship. Talagang utang na loob yung kay Tatang. Kasi definitely, ako yung kauna-unahang college graduate sa pamilya namin eh. Ako rin yung nagsilbing breadwinner during that time. Kagaya nila Darmay at Arturo, lahat ng aplikante dumaan pa rin sa masusing evaluation para masigurong makakaabot ang tulong na ito sa deserving na kabataang Pilipino mula sa mga vulnerable communities. So, nag-apply po ako. I think it was after more than a month ng lahat ng process, in-announce po nila kung sino yung nakakuha ng scholarship. At kapag nakapasa, buong suporta ang ibinibigay ng foundation para matulungan ang kanilang mga scholar. Hindi lamang sa paghasam ng kanilang kaalaman, kundi pati na rin sa pagpapatibay ng mga kasanayang makatutulong para maging maganda ang kanilang karera sa napili nilang propesyon.
kahit nung mga bata pa kami, education talaga ang binigyan ng diin ng nanay ko. When I was a college student, since I was an SM scholar then, one of the programs of the SM Foundation during summer or even during Christmas vacation, we are invited to serve in the department store or even in supermarket. Sometimes I work as a bagger, gift wrapper, salesman, pero during that time, sinusweldohan din kami ng SM. Kasi nga, gusto rin ni Foundation na ma-instill sa amin yung value of professionalism, value on how to value money that we earn, and at the same time, yung experience. Kasi experience hindi yan mababayaran eh. Bukod sa regular classes nila sa kanilang mga eskwelahan, ang SM Foundation ang nagpo-provide naman ng in-house training sa kanila. Kagaya ng seminars, meron mga assemblies, meron din mga like Christmas parties, at saka yung mga iba-iba pang okasyon. Habang sila pa ay nag-aaral, sinisigurado namin na magkakaroon sila ng pagkakataon na makilala ng ang iba't ibang companies ng SM Foundation. Meron din kaming program ngayon, ang tinatawag ay internship program, kung saan kung malapit na silang mag-graduate, dinahanapan namin sila ng lugar sa bawat company ng SM para matutunan nila yung actual work. Sa loob ng mahigit 3 dekada, nakapagpatapos na sila ng halos 5,000 scholars. Masaya po. So, 2 times ako nag-graduate in school and yung SM. Actually, before po ako nag-graduate, may nag-job offer na po sa akin na IT company. So, yun po yung first job ko right after graduation. And then with that background naman po, yun din po yung ginamit ko to start my own software company. Bukod sa paghahanda sa kanilang profesional na karera, malaki rin ang bahagi ng programang ito sa paghubog sa kanilang pagkatao na maging mapagmalasakit at bukas palad sa kapwa. Yung SMFI po, every year, nung scholar po ako ng college, meron kaming community service. We went to orphanage, to home for the aged, and nag-volunteer din kami nung Gawad Kalinga. So, that taught me po na kung ano yung blessing na matatanggap mo, mas mabuting i-share mo sa iba, to always pay it forward. Yun yung messaging nila. So ngayon po, when the company was starting to do okay, kumuha din po kami ng high school scholars. And then 2 years ago, nag-start na din po kami ng paunti-unti po ng college na scholars po. Malaking salamat po sa SMFI kasi they're able to guide me and a lot of the other scholars, not just sa pera, but also really on who we will become, the kind of people that we will become after po nang makapag-graduate po kami. Kung ano yung narating ko ngayon, definitely bahagi po ang foundation dito. May you grow continuously and may the blessings of the Lord be always in the foundation and to the simpan. Mula sa mga pasilidad at kalidad ng edukasyon, maraming aspeto ang kailangang baguhin at pagbutihin para makamit natin ang tunay na pag-unlad. At sa tulong ng mga organisasyong pumupuno sa mga kakulangan, mas maraming oportunidad at pantay na pagkakataon ang nagbubukas para sa mga nakararami. Ang misyon ng scholarship program ng SM Foundation ay bigyan ang Filipino youth ng pagkakataon na makamtan ang a brighter future for him or her sa pamamagitan ng access to quality education. Hanggat marami pa ang nangangailangan ng edukasyon pero wala silang means para bayaran yun, tuloy-tuloy pa rin ang programa ng scholarship.
Anuman ang estado sa buhay, maraming pamilya pa rin ang nahaharap sa matinding hamon sa kalusugan ng kanilang mga anak. Gaya ng micronutrient deficiency na nagdudulot ng malaking epekto sa paglaki ng mga bata. Isa sa rekomendasyon ng mga eksperto, bigyan ng mga sanggol ng fortified food na maaaring makatulong para mapunan ang kakulangan nila sa sustansya. Isa ang malnutrisyon sa mga isyong pangkalusugan na kadalasan ay malubhang nakakaapekto sa mga bata at maaaring indahin ng sino mang pamilya, anumang estado sa buhay. Gaya na lang ni Manette na lubos na nag-aalala sa pagiging pihikan ng anak. May mga times na ayaw niyang kumain. Of course, yung health niya, doon ako nagwo-worry. Siyempre, yung pag-grow ng kanyang brain. Sa kabila nito, sinisika pa rin niyang ibigay ang sustansyang kailangan ng kanyang anak sa pamamagitan ng pagpaplano ng mga kakainin nito. Sa gabi pa lang, iniisip ko na kung ano yung possible na pwede niyang kainin for breakfast. Ayon sa pag-aaral, 97% ng mga bata sa Pilipinas, edad 6 hanggang 11 buwan, ang hindi nakakakuha ng sapat na daily nutritional needs. At isa sa bawat 5 batang mababa sa 5 taong gulang ang naaantala ang development at tamang paglaki. Marami pang causes ang undernutrition among our infants. Ito po ay poor quality and adequate food intake. So ito yung minimum dietary diversity at saka minimum acceptable diet. Ang pangalawang cause ay yung high rates of infection. Kapag hindi naagapan, maaari itong magresulta sa pagbaba ng immune system at iba pang mapanganib na kondisyon. The impact of diet on health and development, marami po yan, no? Poor feeding in infants can lead, of course, to serious issues like, for example, stunted growth and sometimes obesity and poor cognitive development and then frequent attacks of illness. The worst scenario is the long-term effects na they will have a higher risk of having non-communicable disease. Alam na natin, ito yung mga diabetes, hypertension, no, cardiovascular, and so on. Ito po yung mga very negative consequences ng undernutrition sa ating infants. Isa sa mga solusyong inirerekomenda para sa problemang ito ay ang food fortification o ang proseso ng pagdagdag ng essential vitamins at minerals sa pagkain. Ang fortified cereals, halimbawa, na isa sa mga piling produktong maaaring ipakain sa mga bata, ay maaaring makatulong para mapunan ang kakulangan sa iron, folic acid, calcium, zinc, B-complex at vitamin C. Nakapanayam namin ang kinatawan ng isang multinational food and beverage company na si Meg Guevara, isa ring ina, tungkol sa kanilang mga hakbang para makatulong sumpuin ang micronutrient deficiency sa bansa. Maaari bang ipaliwanag sa amin yung benefits ng fortified cereals sa infants? Dito sa Nestle, meron tayong fortified infant cereals o Cerelac na merong as many as 20 vitamins and minerals na makukuha ng mga infants na typically hindi nakukuha sa Filipino diet. Just in one bowl, makukuha na ang more than 57% nutritional requirements on a daily basis. And even every bowl already contains more than 50% of iron that's needed daily. Paano nakakatulong ang Nestle sa pag-address sa malnutrition sa mga infants? There are other nutrients like immunity nutrients like vitamin C, zinc, and iron like I mentioned. Meron ding mga premium ingredients like probiotics ng B-lactis which are naturally active ingredients para mas masuportahan ang natural defense ng isang baby. Hinihikayat din nila ang mga mamimili na suriing maigi ang label ng mga produktong binibili. Overall, importante talaga na
mabahagi ang Cerelac sa daily diet ng isang baby para makuha yung essential nutrients alongside a varied and balanced diet. Meron din siyang DHA, which is a known brain nutrient, pagsuporta sa development ng brain ng isang baby. At dahil masusi itong pinag-aaralan para maging akma hindi lamang sa nutritional needs, kundi pati na rin sa panlasa ng mga bata. Nagiging mas madali itong maging bahagi ng regular diet nila. Maraming ways na na-enjoy ang fortified infant cereals. One way is pinaprepare lang siya as per instructions, so dinadagdagan lang ng tubig. Marami ding mga mommies na nagpre-prepare it as a base. Dinadagdagan ng mga toppings katulad ng vegetables, fruits, or iba pang viands. Importante ang flavor, importante din ang texture para mas ma-accept ang product. So kailangang balansehin ang mga taste profiles ng fortified infant cereals para magustuhan at saka mas nagiging successful ang food fortification. Ganito rin ang nakasanayang gawin ni Manette para masigurong maisasama sa daily diet ng kanyang mga anak ang sustansyang kinakailangan nila. Combination of baby food, steamed mashed potato, carrots, and broccoli. Then of course, fresh fruits. Mas magana siyang kumain pagka yung baby food yung binibigay ko sa kanya. Food fortification is actually intended to increase the content of micronutrients in food. It is actually the Republic Act 8976. Year 2000 pa ito. Continue breastfeeding. But of course, at the age of 6 months, there should be an appropriate complementary food already. Those that are actually nutrient dense. Ano po yung feedback na natatanggap niyo sa mga magulang regarding this fortified cereal sa kanilang mga anak? Natutuwa talaga kami sa mga positive feedback ng mga magulang about the impact of Cerelac to their baby's diet, how much they love the brand and how much Cerelac has been really a part of their milestones. Ang pagbibigay ng sapat na nutrisyon sa mga anak ay hindi lamang tungkulin ng mga magulang, kundi isang responsibilidad ng buong komunidad. At sa tulong ng mga institusyong nakatuon dito, makakamit natin ang ating layunin na magkaroon ng mas malusog at mas produktibong henerasyon. Today's our Prima annual conference entitled The Healing Strategies, Revolutionizing Integrative and Regenerative Medicine. It's designed to educate more doctors about these types of medicine. And the first day we had a lay fora, which was basically geared towards lay people. We discussed the most common morbidities or illnesses in the Philippines and how to address them in a holistic manner. We did this event in collaboration with the Philippine Medical Expo. We want to make everybody aware of the existence of our type of medicine, which is regenerative and integrative medicine. The event is actually to encourage other doctors also to learn from the new techniques, new skills, also gain new knowledge from different researches that we have. Definitely, our doctors, especially the members of Prima, are trying to be at par with, the world. Well, in the future, of course, more lectures, more education, more awareness. We want to involve the lay and we want to share our knowledge to the lay. We want to teach people the new medicine. Once again, thank you to all the doctors that participated in this year's convention. Thank you to everyone that has supported us all these years. And advance thank you to everyone that will support us on our future activities. We'd also like to thank all the officers of Prima, the founders, and all who have traveled all the way from the US, Australia, Malaysia. I would like to thank all the organizers, all the board members who have been really hardworking in organizing this event. We would like to also thank our sponsors who have been really generous in supporting us. And finally, of course, and most importantly, we would like to thank God for making all these things possible. Kadalasan mang nakatuon sa pagpapalakas ng ekonomiya, malaki rin ang bahagi ng mga pribadong kumpanya
sa pangangalaga sa pamilyang Pilipino at pagpapabuti ng ating mga komunidad. At sa pamamagitan ng kanilang mga inisyatibo, mas nagiging posibleng para sa ating lahat na bumuo ng mas matibay at masiglang lipunan. Join us again next week para sa mga istorya ng inspirasyon na nakabuti sa nakararami, komunidad man o individual. Para sa inyong comments, suggestions at updates, do follow us on our social media accounts. Muli, ako po si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business.